Praise the Lord. Palakpakan ba natin ang Panginoon? Tayo po idadako na sa masasayang awit. Awitin po natin ang I shall not be moved kasunod ang when the roll is called on time. I shall not be moved. I shall not
Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Dear Lord, let it be. Through this world of darkness, if I falter, Lord, you can. Oh, in me my burdens shares. None but thee, dear Lord, none but thee. As I closer walk with thee. Running Jesus is my king. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safely on to thy kingdom shore, to thy shore. Just a closer walk with thee. God in Jesus is my king. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito dahil taglay pa po namin ang buhay na ito. Alam po namin anumang oras pwede mo itong bawiin dahil ikaw ang nagmamay-ari ng buhay po namin. At sinabi ng aming mensahero, kapag hindi po kami ay mga elect, kami ay bride ni Kristo at hindi kami lumalakad ayon sa banal na kalooban mo, pwede mo kaming pauwiin agad, Panginoon. At hindi namin nakatapos ang aming kapunuhan ng mga araw sa mundong ito. Kaya tulungan mo kami, nawa sa pamagitan ng aral, sa pamagitan ng subject po namin, Panginoon, na 7 dimension, Lord God, soul's journey to its final end. Sana nakikita po namin ano ang nararapat po namin gawin habang hinihintay po namin ang iyong muling pagdating. Tulungan mo kami na magliwanag, Panginoon, ang mata ng aming pananampalataya, na makita namin ng buong linaw, Lord God, ano ang expectation mo sa amin. At paano po kami kikilos, magre-respond bilang bride. You have chosen us before the foundation of the world, Lord God. Tanging ang bride lang, Panginoon, ang pinili mo bago pa man tinatagan sa liputan. Tanging bride lamang po ang kilala mo bago pa man tinatagan sa liputan. The rest, Lord God, iba, Panginoon, ang pagkakilala mo sa kanila.
Pero kami, kilala mo kami bago pa man tinatagan sa lipunan. Hayaan mo, Diyos, na mag-respond po kami ayon sa aming katawagan. At nawa sa pamagitan ng aral, pinapangaral mo sa amin, dahil alam po namin, Lord God, nanggagaling ito sa iyo. Nawa maka-respond po kami ng tama ayon sa iyong banal na kalooban, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kahit, Lord God, ano ang nangyayari, nagagawa po namin sa buhay, nakita mo na, Panginoon, ang aming huling hantungan. At hindi po namin ito, Lord God, hallelujah, matatakasan, Panginoon. Magpasuray-suray man ang lakad po namin, pero nakita mo na ang huling hantungan po namin. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon, sa oras na ito. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa kabutihan mo na tinawag mo kami sa mensaheng ito, Lord God. Kung di mo kami tinawag, di po namin alam kung ano ang ginagawa namin sa mga oras na ito. Maaring laban sa iyong banal na kalooban ang aming ginagawa. Subalit, salamat, Panginoon, for this opportunity and privilege, Lord God, to serve you as we wait for your coming. Paspasan mo po kaming lahat. Buksan mo po ang darungawa ng langit. Hayaan mo, Diyos, na minsan pa kami po'y makatikim muli, Panginoon, ng mana. Tulad ng ginagawa mo noon, Lord God, sa ilang binibigyan mo, Panginoon, ng pagkakataon ng mga nagiging libita upang makakain, Panginoon, doon sa mana na hindi nabubulok, Panginoon, na galing sa iyo. Lord God, that manna is a heavenly manna, Lord God. You preserve, Lord God, and intended only for the priest. And you said, Lord God, we are kings and priests. Give us that opportunity, Lord God, to eat from that manna this morning. In Jesus Christ's wonderful name we pray. Let all the saints say, Amen, Lord, and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God. Hallelujah. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan. Kunin natin yung excerpt ng ating binasang teksto nung Sunday, Luke 16:22. Then Mark chapter 9 verse 43 hanggang 48. So dalawa yan, mga kapatid, namumusak patungkol sa hell, pero yan po ay magkaibang hell. So titignan po natin sa mga dito. And it came to pass that the beggar died, and he was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried, and in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeing Abraham far off, and Lazarus in his bosom. Katapos punta tayo sa Mark chapter 9, verse 43 and 48. And if thy hand offend thee, ibig sabihin, nakagawa ng kasalanan yung kamay mo. Yung kamay mo ay nakagawa ng bagay na sumasalangsan sa kalooban ng Diyos. Cut it off. Putulin mo. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched, where their worm dieth not, hindi namamatay yung mga uod, and the fire is not quenched, hindi namamatay yung apoy. And if thy foot offend thee, cut it off. Pag yung paa mo naman, dinala ka sa pagkakasala, putulin mo rin. It is better for thee to enter halt into life than having 2 feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched, where their worm dieth not, and the fire is not quenched. And if thine eye offend thee, plug it out. Pag nagkasala yung mata mo, dugutin mo daw. It is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye than having 2 eyes to be cast into hellfire. And the last one, where their worm dieth not, and the fire is not quenched. Let's again pray. Father God, bless your word. Bless the hearers of your word, Lord God. Palagi namin hiniling, Panginoon, ito na nawa ang katas ng buhay na nakapaloob sa iyong salita ang siyang aming makita at dumaloy sa aming kaluluwa sa umagang ito, upang tunay na makinabang ang aming kaluluwa, lumakas ito, tumatag ito, at maging handa sa pagsalubong sa iyo. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito pong aming samagdalangin, lahat ng banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Hallelujah. Maaari na po tayong makaupo. Praise God. Pinabati ko kayo ng magandang umaga sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Namiss ko. Anyway. Sige. Last Sunday ay nagkaroon tayo ng Bible study about intermediate state, mga kapatid. Kasi inihanda natin ito as transition, mga kapatid. At dahil wala rin si Brother Joel, kaya pinagsama na natin supposedly teaching pero naging straight teaching ang nangyari ng Sunday, mga kapatid. This morning, sana makapunta na tayo sa impyerno. No. Sana matouch na natin yung tungkol sa hell, mga kapatid. Pero gusto kong, kasi yung mga questions nung Sunday, we have a question and answer. Nung tinitignan ko, align doon sa ating tinatalakay. It was so align na kailangan masagot. Dahil kung masasagot yun, magkakaroon tayo ng magandang pangunawa sa ating tinatalakay, papunta natin doon sa impyerno. Hindi daw. Pag tinalakay na natin yung tungkol sa impyerno, mga kapatid. So, ang unang tanong, ikaw ka na nagtanong, ano, brother? Rolly. O si brother? Ikaw na, brother. Ikaw na muna nagtanong, pero yung tanong mo naman kasi, medyo, ano na, no? Alam mo na, no? Alam na rin ang lahat. So, hindi na natin babalikan yun yung tungkol sa napangasawa ni Cain. Ang sumunod si Brother Rolly. Ang tanong ni Brother Rolly, kung yung pagpunta ng tao sa heaven or hell is predestination. Pero iba-iba kasi ang predestination. Pero yung sinabi ko sa iyo noong linggo, tama yun. Ang idudugtong lang natin ay yung it should be in the bounds. Free will, may malaki ang kinalaman ng free will sa predestination, pero yung free will dapat within the bounds and confine of foreknowledge. Kung ito ilabas, at pag sinabi within the confine and bounds of foreknowledge, dapat ilalakad mo yung salita ng Diyos para masasabi na ikaw ay naglalakad ayon sa kalooban ng Diyos, at yun yung resulta ng free will mo. You will choose to walk the perfect will of God, not the other one. So yun lang ang idudugtong natin doon, pero tama yung sagot natin, mga kapatid. Pangalawa ay yung may dark angel ba? Tama ba? Ikaw na ba agad doon? So may dark angel ba at white angel? Light angel? Red. Ay, alam ko sa internet ko lang nakikita yung pulang-pulang demonyo. Pero, wala akong nakita sa banal na kasulatan na kulay. Pagdating, ang ganito lang yan. Para magkaroon ng kulay, titignan mo ito doon sa yung kalalagayan na ano. In the beginning, naghiwalay yung kadiliman at liwanag, di ba? At ang liwanag, hindi ito literal na liwanag, kundi si Kristo at salita ng Diyos. Tandaan natin palagi yan, ang liwanag ay salita ng Diyos. So kung i-apply natin ito, it's more of darkness, kasi meron yung sinasabi doon, power of darkness, outer darkness, chains of darkness, mga kapatid. Yung mga fallen angels, mga kapatid, ay they were placed in yung tutuloy tanong mo na rin, rather than, kasi yung mga fallen angels, saan sila naroon ngayon, nandoon pa rin sila. They were chained in darkness, pero yung chained in darkness, so ibabato natin ito sa salita ng Diyos, ilalapat natin ito sa salita ng Diyos, sila ay nandoon sa kalalagayan na separated sila sa Diyos. Kaya naroon sila sa kadiliman. Tanda natin, naghiwalay yung liwanag at kadiliman. So they could never, kaya nga na-chains, they are locked, they're in prison, in that condition, hindi na sila pwedeng makabalik pa doon sa dating kalalagayan. So they are chained in darkness. Ang mananampalataya naman ay tapusin muna natin yung angel. So in that sense, sila ay nandoon sa, kasi kung titignan mo, that's imprisonment. At hell is imprisonment. So kung titignan mo, nandoon sila sa hell, Brother Danny. Nandun sila sa hell, but they could project, sabi ni Brother Branham, they could project
yung influensya nila could reach the fourth dimension. Nasusundan natin. Nandun sila sa hell because they are in prison there, pero yung influensya nila could project, mga kapatid, doon sa fourth dimension, sabi ni Brother Branham. So, nakakakuha tayo ng transmission mula sa kanila sa fourth dimension, kung saan ang Holy Ghost at ang mga anghel, yung angelic being, hindi yung fallen angels, ay nakakakuha rin tayo ng transmission sa kanila tulad ng ating tinalakay na. So, nandun sila. Ang tawag doon ay, nung sinabing chain of darkness, Jude chapter 1 verse 6, 2 Peter chapter 2 verse 4, pareho yan na sinabi na chain of darkness kasi makikita mo doon kung nasaan sila ay nasa hell. 2 Peter chapter 2 verse 4. Ang cause bakit sila nasa hell is rebellion. Okay. So nandun na tayo mga kapatid sa dark and light. Ang source ng darkness nila, kulay nila, yung darkness ay yung source of power. Ang source of power ay si Satan. At si Satan, tingnan muna natin ito. For God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell. Saan sila tinapon? Sa impyerno. Pag-i-check nyo yun. Tartarus dapat. Tartarus. Okay. So yung hell dyan mga kapatid ay Tartarus. Iba yan sa Gehenna. Yung Gehenna tinatawag din na hell. Titingnan natin pagkakaiba mga kapatid. Balik tayo doon sa scripture, Brother Joel. Okay. But cast them down to hell and deliver them into chains of darkness. Or usually, chains of darkness, hindi literal yan na chain na talikala na gawa sa kadiliman. Hindi po. Darkness is separation from truth. So, yung rebellion nila ay dahil, mga kapatid, sinulangsang nila ang puro at dalisay na kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos. At dahil doon, hindi na sila balik sa dati nilang kalalagayan. Dahil iniwanan nila yung dati nilang kalalagayan. Sabi ng banal na kasulatan sa Jude chapter 1 verse 6, iniwanan nila yung dati nilang kalalagayan. Brother Danny, so meron na sila ngayong kalalagayan at yung kalalagayan nila ay nandun sila sa impyerno. Pero kahit nandun sila sa impyerno, kaya nilang mag-project ng kanilang influensya doon sa fourth dimension. So yun ang kalalagayan nila ngayon. Okay na yan, Brother Danny, ano? Now, tungkol naman doon sa kulay, ipinapakita ng ating banal na kasulatan, namatay ang ating Panginoong Kristo Jesus, ang kulay ng anghel na nagpakita, mga kapatid, sa mga apostol at kay Maria ay in white raiment at shining. So yun ang kulay ng anghel na angelic being, yung hindi fallen. Pero yung fallen angels, they will get their roots, mga kapatid, source of power doon sa darkness of power. At sino yung may kapangyarihan ng darkness of power? Sabi doon sa ating banal na kasulatan, ay walang iba kundi si Satanas. At yung may sinasabi na rulers of darkness. So pwede natin hanapin yung Brother Joy para maipakita natin. Rulers of darkness at powers of darkness, mga kapatid. So sila yung may source niyan. At kung ang source nila at ang pagkilos nila ay kadiliman, then ang projection nila, manifestation nila ay itim o black. Magkaiba pa rin yung black sa darkness. Grabe, ano? So, see, sabi dito, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world. Who are they? Demons. See? And the angels, mga kapatid, could influence, mga kapatid, sino? Yung mga rulers of this world, mga kapatid. Against spiritual wickedness in high places, where is that? Fourth dimension. Si tandaan po natin ito, mga kapatid, the fallen angels could do, mga kapatid, is only to influence. But they don't have the power, mga kapatid, to harm us. The demons have. So yung mga demonyo na nandito sa mundong ito, mga kapatid, they could physically hurt us. Kasi sila yung inalis ng Diyos, they were disembodied by God. Dininay sa kanila yung katawan. So sila ay mga espiritu ngayon na nandito sa mundong ito under the influence of Satan. They are agents of Satan, so they are black. Kaya nga pag pinapanalangin si Brother Branham, napapansin niya, merong nandoon sa ibabaw ng ulo ng isakit na halos mamatay na kulay itim.
See, the demons are black. Nasusundan ko natin. So the demons are black, the angels are black, mga kapatid, in that sense, because they get their source of power, mga kapatid, from darkness. Okay? Malinaw yung brother. At ang sumunod ay, do they accompany the believers, mga kapatid? Surely, mga kapatid, nakita natin dun sa ating text, Luke chapter 16, verse 22, when Lazarus died, mga kapatid, may anghel na nagdala sa kanya sa paradise. Susundan po natin. Kasi, nagkaroon po ng principal last Sunday, mga kapatid, because our chopan is also called, mga kapatid, angel. Would it be that it's our chopan that will bring us to paradise? Pero literally, meron talagang anghel. Nakita natin, meron talagang anghel. At sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang transportation ng Diyos, ang chariots ng Diyos ay ang anghel. See? Sila yung nagta-transport. So if God has a transportation, which are angels, that's why, nung namatay si Lazarus, transport din siya sa paradise. So every time we have a transportation, mga kapatid, if we are the bride of Christ. Ganda, no? May inihanda na, mga kapatid, na transportation sa atin, pag tayo naman tayo patungo, mga kapatid, sa langit. And that's so quick. Di ba sabi ni Brother Branham, pag inisip mo, nandun ka na. That's how. Pipikit mo lang ang mata mo, nandun ka na. Bukas ang mata mo, nandun ka naman, mga kapatid, doon sa dapat mong kalalagayan, sa paraiso. Meron pang isa. Okay. Nung sinasalakay ng Syrians, mga kapatid, si Elisha, sabi ng kanyang servant, mga kapatid, my Lord, ang dami nila, napapaligiran tayo. Pero sabi ni Elisha, mga kapatid, mas marami ang nasa atin kaysa sa kanila. Hindi niya makita, mga kapatid, dahil ang nakikita niya yung wala, ang nakikita niya, kalaban. Pero sabi, mga kapatid ni Elisha, buksan mo po, Panginoon, ang mata ng aking servant. Anong binuksan ng Diyos sa mata ng kanyang servant, nakita niya, mga kapatid, yung mulong pinapalibutan ng chariots of fire. Chariots of fire. What will chariots do? See? It's symbolic. Anong gagawin mo sa chariots? Kung walang magmamaneho. Right? But it's symbolic. See, when Elijah died, something transported him. What is it? What is it? Chariots. And if the transporter of the believers are angels, what really transported Elijah? Angels, so mga kapatid. Di ba? So nakikita, mga kapatid natin, sabi ng Psalms 37 verse 4, kung di ako nagkakamali, mga kapatid, those who fear the Lord were encamped by the angels. So pinapalibutan sila ng mga anghel, mga kapatid. So ito yung nakita natin doon sa panahon, mga kapatid ni Elisha, nung they were surrounded by Syrians. Pero susundan natin, mga kapatid. Hallelujah! At ano ang ginagawa nila? They are protecting, mga kapatid, the believer. They are protecting, mga kapatid, those who believe God, those who fear God. Nakapalibot sila, buhay! Kung ang isang tao, isang believer ay namatay at siya ay accompanied ba, mga kapatid, ng anghel. Paano ba kaya kung siya'y buhay? Na may buhay na kailangang ingatan. Kung hanggang kamatayan sila, samahin siya ng anghel. Paano ba kaya kung siya ay buhay? Kailangan lamang natin sumampalataya, mga kapatid. See, the angels do not, mga kapatid, separate from us. Can you think that? Kaya sabi ni Brother Branham, ingat kayo sa ginagawa ninyo dahil may kasama kayo palagi ng anghel. Baka akala nyo, wala naman nakakakita sa akin. Wala naman believer na nakakakita sa akin. Wala naman si Pastor, hindi ako nakikita. Wala naman si Brother Joel, wala yung mga diakono. May anghel pa rin na nakakakita sa inyo dahil hindi kayo iniwanan. Hindi kayo iniwanan dahil iningatan kayo. Dahil pinoproteksyonan kayo. At handa sila i-transport kayo sa kalimang mamatay kayo. Pupurihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Si God, hindi nagkulang ng Diyos. Hindi nagkulang ng Diyos, mga kapatid. Sa lahat ng anggulo ng ating buhay, mga kapatid, mayroon na siyang inihanda. Preparado ang Diyos sa lahat ng bagay, mga kapatid, na maring daanan natin. Hindi siya nagkulang. Amen. See, He chose us before the foundation of the world. Nakikita ninyo yung mga kapatid. That's for knowledge. Sinakita niya. Kaya ka pinili. Kung sasalangsang ka rin lang sa dulo, mga kapatid, ng buhay mo, ba't kanya pipiliin? Nakita niya na nung nandito ka sa araw na ito, i-claim mo, isa ka doon.
Sa pinili ng Diyos bago pa man tinatagan sa lipunan, nakita niya na ang buhay mo. Magpasuray-suray ka man! Hallelujah! Ng buhay mo mga kapatid, kung pinili ka ng Diyos, sinisigurado ko sa iyo mga kapatid, at the end of your journey, iisa lang ang hantungan mo, sa piling pa rin niya. Because you are bride. If you are the bride of Christ, if you are part of the bride of Christ, hindi pwedeng magkulang yung katawan ni Kristo. Kailangan buo siya palagi, mga kapatid. At kung ikaw yung bumubuo sa katawan ni Kristo, naging pasuray-suray ang lakad mo, hindi papayag ang Diyos na mananatili kang pasuray-suray. Itutuwid ka! Sa lagdang panahon, itutuwid ka niya, mga kapatid. Kahit yung sabi ni Sister Leslie, nasa dulo ka na ng buhay mo, maliligtas ka pa. Oo, kung nandun sa dulo ng buhay mo, nakita mo, bride ka ni Kristo. Ilang mo ito, humingi ka ng tawad at tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon magtagapagligtas. Ligtas ka! Ligtas ka, kapatid. Doon ang tungo. Doon tayo, magkita-kita tayo doon. See, if we're part of the bride of Christ, hindi tayo magkakahiwalay. Hindi tayo pwede magkahiwalay. Isa tayo. Ano man ka, kahit, sabi ko nga nakarali ko, kahit ikaw yung one strand of the hair, kahit ikaw yung isa, wala akong pabunan, kahit yung, dito, kahit yung ikaw yung isa, huwag mo lang ang kinil, ikaw ay falling hair. Dapat hindi ka falling hair. Kasi kung falling hair ka, hindi ka part talaga ng katawan, nalalaglag ka talaga. Ang kinil mo, ikaw yung kapit na kapit doon, kahit kukunti na lang, ikaw yung kapit na kapit, mga kapatid, doon! Sa anit ng Panginoon. Ikaw ang bumubuo ng kanyang katawan. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Meron pa ba tayong nalaktaman? Purihin ang ganda ng... So kung titignan natin, wala. Yung mga sagot, ang Panginoon ang bababait. In season or out of season, hindi ako handa sa mga tanong na yun nung linggo. Pero binigay pa rin niya yung tamang sagot na. That's celestial body. Meron ka pang tanong. Meron bang chopanibad ka ng ngayon? Wala. Ang mga anghel ay walang chopanibody because only the bride have a chopanibody. Bride lang po ang may chopanibody. Ang foolish virgins wala, ang Jewish wala, mga kapatid. They have some sort of celestial body but it's not a chopanibody. So meron din sila. Tandaan po natin, ang chopanibody, listen to this very carefully. Ang chopanibody, mga kapatid, sabi ni Brother Branham, when he saw, mga kapatid, his chopanibody, he looks like him. He is built like him. Ganon, mga kapatid, niya nakita. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay bride ni Kristo, wala kang dapat baguhin sa pag-itsura mo. Walang bakit sa Diyos. Bakit? Kamukha ni Brother Branham. Pag binago mo yung mukha mo, baka hindi makasunod yung chopani mo. Saan ka papasok? Come on! God will not change that! Your chopani will eternally look like that! And if you change your look, sinasabi mo mga kapatid sa Panginoon, hindi ako kontento sa itsura ko. Hindi ako kontento kung paano ako inanyuhan. Babaguhin ko ito para mas maganda ako, mas gwapo ako. Don't do that. You're insulting God. Kung ganito tayo, sister, ganito tayo. Pero subukan ko pa rin magpapayat. Mga kapatid, baka tumaba ko dahil yung chopani ko mataba. Diba? Sabi ni Brother Branham, hindi ka mukhang kamukha niya yung kanyang chopani, mga kapatid. So, purihin ang Panginoon. So, na-cover na natin lahat. I believe, ang anghel, wala silang chopani, but they have a celestial body. They're created like that. They don't have a body, a flesh body. Kaya nga hindi sila pwede, mga kapatid, na narito sa lupa. Kaya yung idea, mga kapatid, ng Nephilim, that's not true. They will not look for a body to inject themselves in that body because, mga kapatid, they were created without flesh and blood. They will not crave for a body. Kaya yung istorya, mga kapatid, ng Enoch, na yung mga fallen angels, in-inject nila ang kanilang sarili, mga kapatid, doon sa mga anak ng tao at yung mga anak ng tao. The fallen angels being in them, mga kapatid, nagkaroon sila ng anak dahil nakapag-iigan sila sa mga anak ng Diyos at yung mga anak ng Diyos ay nanganak, mga kapatid, ng mga higante. That's not true. Nasundan natin, that's not true because angels will not crave for a body. Demons will. Demons will. Ang mga demonyo, maghanap sila ng katawan kasi inalis yung katawan sa kanila. Kaya yung mga sakit na nararanasan natin, mga kapatid, mga demonyo yan.
Look at this, mga kapatid. Sabi ng aling banal na kasulatan, pag ang isang demonyo ay nasumpungan niyang malinis yung kanyang tahanan, aalis siya. Pero pag nasumpungan niyang madumi, magsasama siya ulit ng 7. 7! Kaya huwag kayo magtaka. Pag isang araw, minsan, inapas, nakita ninyo, ang mga anak ninyo, o kayo mismo, ay kumikilos kayo nang wala sa gulo. Kasi nadumihan yung tahanan. Pero, ang magandang bagay dito, pwede linisin yung tahanan. At pag nalinis yung tahanan, mawawala yung demonyo. So huwag niyo hayaan, manatiling marumi yung tahanan. Kasi baka sa susunod, maging 14 na yan. Ba't dumadami, pastor? Yung sa Gadaran na umabot ng 2,000, di ba? Hindi Gandara, kasi Gandara sa Mindanao yun, ano? Pero based talaga dito sa Pilipinas na Gandara sa Mindanao. Pero Gandara dapat. Mga kapatid, 2,000 yan, birin ninyo. At tignan ninyo mga kapatid, talagang naghahanap sila ng katawan. Na kahit katawan ng baboy, pinagtyagan nila. Basta lang makapunta sila sa isang katawan, nakita ninyo. At pag kayo pumunta sa iyo, nakipagkagawan yan sa katawan mo. Kaya kung ano-anong sakit ibigay sa iyo, mga kapatid. At pag namatay ka, hindi rin naman yung pagkikinabangan, hindi malulusaw din katawan mo, di ba? Pero, the demon will inflict pain, torment, mga kapatid, fear. Lahat ng bagay, mga kapatid, hallelujah, na naranasan niya, pwede niya iparanas sa iyo. Naranasan niya nawala ng katawan. Naranasan niya hinatulan siya ng Diyos. Naranasan niya nandun sa locked in chains of darkness, mga kapatid. Lahat ng mga bagay nito, pwede niya i-project sa iyo at matatakot ka, at mangangamba ka, at mag-aalala ka. At ang feeling mo palagi kang napaparusahan. Nakita nyo, nandito ka pa lang sa mundong ito. Nandito ka pa lang sa mundong ito. Di ba pa yung nandun na? See? Napakahalaga ng ating tinalakay nung nandun tayo. Kaya hindi tayo makalis dito sa 5th dimension. Kasi nandoon yung matinding influensya. I'm praying always, mga kapatid, na sana nakita ninyo yung punto doon. It will affect your life. Hindi natin ito may kakatwa, mga kapatid. What you see, what you watch, mga kapatid, will rule you. Ruler of darkness yun eh. Pag nandun sila sa 4th dimension. Hindi mo may pagkakaila to. Yung isip mo, babaguhin yan, hindi mo napapansin. See? Huwag kang manood. Ito, I will challenge you. Huwag kang manood, huwag kang gumamit ng social media ng isang taon. Isang taon, wala. Walang Facebook, walang internet, walang Netflix, walang YouTube, wala, as in wala, zero. At sabihin mo sa akin, walang nagbago sa buhay mo. Kung mas payapa ka, ang buhay mo, kung mas marespeto ka na tao, kung ingat na ingat ka sa pananalita mo, kung humble ka, kung hindi ka mapagmataas, kung hindi palaging Diyos ang nasa isip mo, I challenge you. Kaso wala dito ang kakasa, di ba? Unless wala kang cellphone, kakasa ka. Pero kung wala kang cellphone, punta ka sa kapitbahay mo, makikipanood ka na lang ng TV. Walang kakasa dito. Pero yun ang mangyayari sa inyo. Now, paikli natin. Isang linggo. Mag-fasting ka na isang linggo. Magkulong ka sa kwarto mo, huwag kang kumain ng isang linggo, kaya niya? Ako hindi ko alam kung kaya ko. Pero ang pinakamatagal kong fasting ay 3 days. At yung fasting na yun, no water, no food. Mga kapatid, dry fasting. Kami yung kami dalawa, Brother Joel. Ano yung dry o wet fasting? Kami ni Brother Joel, 3 days na wet fasting. At pagkatapos ng 3 days, lumamon kami. Sumakit ang tiyan namin. Mga kapatid, kaya mabibigla eh. Siyempre, mabibigla. Pero, yung 1 week, I challenge you. Nothing at all. Just you, in your room, without anything, mga kapatid, at mapapansin mo, may mababago sa'yo. Hindi mainitin ang ulo mo, mapagmahal ka, napaka-humble mo, mga kapatid, napaka-banal ng kilos mo, ang nasa isip mo palagi pag-ibig, ayaw mong umaway ng tao, ayaw mong magalit, ayaw mong isip na hindi maganda sa kanyang papa. What is that? Nawala yung connection ng 4th dimension sa'yo. Nawala yung influensya ng 4th dimension sa'yo. So, that's how real 4th dimension is. Nasusundan mo na yun. Eh kaso lahat tayo dito ngayon, napipilitan tayong kumamit. Di ba? Ito yung trap ng modern age sa atin. We're being trapped. Kaya kailangan magpalakas ka, saan ka magpapalakas? Dapat mas marami kang panahon na magbasa ng salita ng Diyos dahil yun ang pangontra mo. Amen. Yun ang pinangontra ng ating Panginoon, mga kapatid, doon sa rulers of this world, si Satanas. Di ba? Sa chapter 4 ng Matthew, mga kapatid, at chapter 4 ng Luke, makikita natin dyan, mga kapatid.
na ginamitan ng demonyo ng salita ng Diyos ang ating Panginoong Kristo Jesus, pero sa baluktot na pamamaraan. At anong ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid? Binatuan din niya ng salita rin ng Diyos. Yung binato ni Satanas, perverted word of God, liko na salita ng Diyos, para madaya niya ang ating Panginoong Jesus. Pero anong ipinanglaban ng ating Panginoon? Salita rin ng Diyos. At anong nangyari? Tinalo ng salita ng Diyos, puro dalisay na salita ng Diyos, ang kaaway. Amen. So yun din, mga kapatid, ang pwede natin magawa upang malabanan natin ang fourth dimension. If we have more time for the fourth dimension and less time for God, then we will be defeated. Surely. We will be defeated. Yan ang sinasabi ni Brother Branham, mag-ingat kayo. Dahil ang kalaban niyo, espiritu. Warfare natin, spiritual warfare. Hindi ito yung nakikita mo, hindi yung magpapakabait ako dahil ako isang Kristiyano, hindi ako makabasag pinggan, sa susunod ko wala nang sinasabi ng Panginoon. That's not it. See, it's either you're influenced by the Holy Spirit, you will act according to the will of God, or you're influenced by the devil, and you will act like the devil. The devil is sly. Kaya pwede kang, kahit ikaw ay ina-influensya ng demonyo, pwede kang magbaitan at magpakita na ikaw ay isang anak ng Diyos. Kasi kayang gawin. 2 Corinthians chapter... yung ministers of light. 2 Corinthians 11, 14, 13 to 14. Pwede sila, mga kapatid. The ministers, mga kapatid, the angels of Satan could turn themselves into angel of light. Pero tandaan po natin, hindi light as in light. Salita ng Diyos ang ipipresent din sa inyo. At marami yan sa YouTube. Hindi mo na alam kung ang katotohanan kung di ka babalik kay Brother Branham. Kasi binigay sa atin, mga kapatid, ay mensahe sa panahon na kinabibilangan natin. Amen. Hallelujah. Hindi sa ibang panahon, sa panahon natin. The word for the hour we are living. Amen. Not the word for the past ages. Yung para sa Laodicea, yun lang ang binigay sa atin. At pag yan, mga kapatid, ay tinanggap natin, we will be molded into that. Amen. Mangyayari sa atin, mga kapatid, yung mensahe sa panahon natin kinabibilangan. Amen. Pag nireject natin yan, hindi tayo makapasama sa rapture. Because only the bride could see the message of the hour. Amen. Bride lang. Yung police virgins, hindi nila makikita yan, kaya makikipag-talastasan sila sa inyo. Kasi di nila makita, mga kapatid, yung mensahe sa uling kapanahunan, kaya babagay nila yan sa lahat ng kaparaanan, gagawin nila lahat para mabagay nila. For we wrestle not against flesh nor blood. For Satan himself is transformed into an angel of light. Di ba? Doon pala sa gaya ng Peter, angel of light siya. Di ba ka? Totoo ba na sinabi ng Diyos na huwag niyong kainin ang bunga ng punong kahoy ng pagkatilan ng masarap mabuti? Sabi niya, mga kapatid, hindi po yan. Pag kinain niyo, magiging katulad kayo ng Diyos. Magiging pantas kayo. Ay, hindi kayo mamatay. Walang sarang hindi kayo mamatay. Ginamit din niya yung salita ng Diyos. Sino mo ng preacher? Of unrighteousness. Si Satanas. Hindi siya preacher of righteousness. Unrighteousness siya dahil binalagtad niya yung salita ng Diyos upang madaya ang tao at bumagsak sa kasalanan. Mga kapatid, see? Therefore, it is no great thing that his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Hindi tayo nakikita ninyo, mga kapatid. Marami sila. Kung sila ay nag-preach, mega church, hindi lang church, mega church, that will be in thousands. Tayo sila mega churches. And they shout, they scream, mga kapatid. What are they screaming? Hallelujah, praise God, mga kapatid. But when you look, if they have holiness, you cannot see it. Yung kanilang mga song leader na babae, di ba? Kasi bless sila. Naka-plunging. Nagsaserve ka sa Panginoon, naka-plunging ka. Umaawit ka. Di ba? Naka-bowler ka, mga kapatid. Para saan yung bowler? Di ba? Para sa limutan. Sa limutan lang ng bowler ka, para saan yun? Sino ang bowler dito? Tasa na nga. Tasa ba? Wala. Alam yung bowler, di ba? Oo, ilalagay mo dito. Kasi sinatak mo. Alam mo, siya. Buti pa ako. Alam ko, nakaisa rin ako sa inyo. Sa wakas. Meron din akong alam. Sa modernong kaparaanan, no? Bowler, tawag doon, mga kapatid. Kakanta si Charlie siya. Gaganon siya. Pastor yun, ha? Tingnan niyo magdamit. Naka-short sleeve siya kung minsan. Tatasan ka mo, mga kapatid. Naka-bowler. Yung kanta, tama. Maaaring tama, maaaring mali. Sabi ng marami, mga kapatid, maraming kanta ng Hillsong, mga kapatid, na Hillsong. Kanta sa Impyerno.
Oo, kasi marami daw silang kanta na napapervert. Yung grace at yung salvation. Napopokus doon sa gagawin ng tao para siya maligtas. I don't know kasi hindi naman ako fan ng Hillsong, mga kapatid. Pero yun ang review na nakikita ko, mga kapatid. Kaya ingat kayo, pag kayo'y kumanta, kumuha ng isang awit, mga kapatid, siguraduhin ninyo, yung kanta na yun, yung mensahe ng kanta na yun, hindi nawawala si Kristo. Pag yung kanta nawala si Kristo, ingat kayo, mga kapatid. At makikita mo na doon, mga kapatid, yung pagnanasa ng tao na maglakad sa kalooban ng Diyos at hindi mo nakikita, mga kapatid, ng Holy Spirit ang gumagawa nun. Ingat kayo. That will be works, hindi na grace. Kapatid, ano yun? Kaya ingat kayo sa mga kanta na yun. Mag-ingat kayo. May nakita ko kanta, tingnan ko yung kanta, mga kapatid, ganda na mensahe. Pero from the beginning to the end, it is as if the work of man. Pero ang ganda na mensahe. Maganda yun pag ikaw ay influencer. Yung, ano yung tawag doon sa nag-speak kasi sa ganyan, yung influence. Itawag sa mga tao naman. Motivator, di ba? Pag ikaw ay sa motivator, maganda yun. Ipalinig sa kanila habang nag-speech ka. At in-line doon sa kanta, yung motivation mo, okay yun. Pero sa church, doon na. Nilalayo mo, mga kapatid, yung grace ng Diyos, yung salvation ng Diyos, yung sakripisyo ng Diyos. Siya dapat ang sentro, hindi ang tao, mga kapatid. Puri ng Panginoon. Hallelujah. So nakita natin yan, mga kapatid. Okay na yung kay Brother Ken. So meron tayong transportation, papunta sa langit. Hindi papunta sa impyerno. Napunta tayo sa impyerno. Para kain natin yung impyerno. Yan ang agila. Matalas ang mata. Matalas din ang pandinig, mga kapatid. Later on, tatalakayin ko yung mga kapatid. Pagkakaiba. Kasi ang ating predestination, Brother Rolly, ay nasa gitna ng kalbilis sa karamihan. So later on, natin, pupusisiin natin maigi. Si Brother Branham ay nagkaroon ng pangitain tungkol sa impyerno. Pagbilinawin ko yung Luke 16:22, yan ay hell. The place, the intermediate state. Kung saan napupunta doon yung mga lost, yung mga wicked. Pero yung Gehenna, yung sa Mark chapter 9, pag yung hell, mga kapatid, ay sinusundan ng fire hell o hell, patapos fire, that's Gehenna. G-E-Na. At makinig kang maigi, Brother RJ. Hindi dahil hindi ka nakikinig. Kasi may pinagsaservan ka na konektado dito. Saan nagugat yung Gehenna? Galing yan sa Greek word na galing yan sa word na Valley of Hinnom. Ang Valley of Hinnom, mga kapatid, yan ay nasa southern part ng Jerusalem. Nakapag-asawa, di ba? Later on, nakapag-asawa si Solomon ng mga straight swipe. Hindi sila taga-Israel. Sa doon ay Ammonite. At yung Ammonite na yun, dinala niya yung pagsamba kay Molek. Okay. Nung nadala niya yung pagsamba ni Molek, nag-progress yan. Nung nag-progress yan, kung hindi ako nagkakamali sa 2 Kings chapter 22, nag-umpisa na sila, mga kapatid, nagdagdagan ito. Kung hindi ako nagkakamali, si Ahaz, King Ahaz. Pero doon sa 22, 2 Kings chapter 22, yung mga Israelita, ang dinagdag nila doon sa worship of Molech, yung ialay yung kanilang mga anak. At isang hari ng Israel na inalay din niya yung kanyang anak. Hindi lang ialay ay ginagawa natin dito, inaalay sa Diyos. Doon, inaalay kay Molech. At pag inaalay mo kay Molech, kailangan sunugin yung bata. Saan? Doon sa Hinnom Valley, na kung tawagin sa Greek ay Gehinnom, at doon galing yung word na Gehenna. Saan doon sa Hinnom Valley? Sa Tophet. Kita mo, konektado na. Pero doon sa Tophet, doon sinusunog yung mga inaalay kay Molech. Baka hindi mo sabi, sir, baka pwede natin palitan ng pangalan mo. Patselman, palitan natin yung pangalan mo, gawin na natin Topper na lang, inuwag ng Tophet ko. So sinusunod doon. In chapter 7 ng Jeremiah, kinondemn yun ni Jeremiah. Yung pag-alay ng bata kay Molech. Until binitawan nila yung ugalyan na yun. Then, yung buong
Hinon Valley, mga kapatid, ay naugnay na ito, mga kapatid, sa isang lugar. Kasi yung ginawang tambakan na ng basurahan yung topet. Tambakan ng basurahan yung topet. Doon na sinusunog, katas naging tambakan pa ng basura. At dahil naging tambakan ng basura, hindi na humihinto yung apoy. Tuloy-tuloy. Kaya sa New Testament, mga kapatid, dito sa Mark, chapter 9, yung hellfire dyan, ang ibig sabihin niyan ay Gehenna. O Hinon. Valley of Hinon. Symbolically speaking, mga kapatid na tumutukoy sa lake of fire. Sabi ni Brother Branham. Dahil hindi humihinto yung pagsunog na nangyayari doon sa Topet, doon sa Hinon Valley. Nasusundan pa natin, mga kapatid. So yun ang pagkakaiba ng Mark chapter 9 sa Tartarus. Yung Luke chapter 16 verse 22 is Tartarus. At yun ay tunay na hell. Yun yung intermediate state na pinupuntahan ng mga wicked pag sila'y namatay habang hinihintay nila na sila'y mahatulan sa white throne judgment. Nasusundan pa natin. Yung hatol pagkatapos ng white throne judgment, sila mabubulit. Yun yung Gehenna, the lake of fire. Okay. Malinaw, mga kapatid, kasi palagi natin marinig ito sa... nung una ko narinig ito kay Pastor Caballero, medyo napakaramot ako ng ulo. Dahil ang tinignan ko, hell naman nakalagay. Sabi ko, hell to, parang naging lake of fire to kako sa isip ko. So, pinag-aralan ko yun, mga kapatid, nung pinag-aralan ko, nakita ko yung pagkakaiba. Yung Mark chapter 9 ay iba sa Luke chapter 16. Kaya pag may dumikit ang fire sa hell, sa scripture na binabasa nyo, that's Gehenna. Pero kung wala yung fire doon, most likely, but not always, ito ay Hades o hell, mga kapatid. Okay? So, punta na tayo sa Hades. Hindi pa rin. Nagkaroon ng vision si Brother Branham twice. Nung 14 years old siya, mga kapatid, he was accidentally shot. Accidentally nabaril siya, mga kapatid. 14 o 17, hindi ko na... palagay ko 14 kasi 17 years old pa siya. 22. Nung siya ko na nag-notice mo. So, nung nabaril siya, mga kapatid, kung di ako nagkakamali, kita na. Nabaril siya sa hita, mga kapatid. Wala pang penicillin noon, wala pang, mga kapatid, anesthesia noon. Meron, pero hindi ganun ka-effective. Mararamdaman mo pa rin yung sakit. At yung sabi niya, nakahiga siya sa pool of blood. Yung dugo niya, nakahiga siya doon, sa dugo niya. Ganon, mga kapatid, hindi mapuntate kasi kulang pa ng medical equipment sa panahon na yon. 14 years old siya. Pinanganak siya 1906. Do the man. So, nung time na yon, hindi mapuntate, mga kapatid, ang tansya, baka mamatay na siya kinabukasan. So, nagdelirious siya. In other words, he experienced an NED. Alam niyo yung NED? NDE. Near-death experience. Maraming nangyayari na hindi namatay katas bumalik. Nung ako'y bata lang, 3 araw nilalang tayo, Sister John. At kung kailan pumunta ko, doon nabuhay. Takbuhan ng mga tao talaga. 3 araw nang nilalamayan, mga kapatid. Alam mo yung punta tayo kay Kuya Manning? Yung lalaki lumapit sa akin. Anak yun. Hindi ba tinanong ko pa, naalala mo yung nanay mo ako, namatay ka, tapos nabuhay ka pa sa kanya. Kaya 3 araw, nilalamayan niya. Medically dead. Bakit hindi pinalsa mo? Kung inimbalsa mo yun, di talagang patay na, di ba? Kaya, doon ako na nakakita ng nabuhay talaga. Literal nabuhay. Bumangon, takbuhan talaga na. Baka kala mo ito. Araw pa naman, yung pumunta ako eh. Alala ko araw, iliwanag eh. Pati ako napatakbo eh. Sino pa naman tinatakbo? Kung ako nagkakamali, grade 4, grade 6 ako, mga kapatid. Grade 4 siguro, grade 6, medyo atapak na ako noon eh. Mga lower grades pa. Grabe. Talagang takbo ko eh. Punta kami doon para mag-basketball, kaya tansin ng pera. Wala namin ano. Kami nalaman namin yung gano'n. Pag wala nang magawa, maghanap ka ng kalaban mo, basta may lupa, lalagyan mo lang ng square yung lupa, paglagay ka ng 25, pamato mo, 25, ang laki ng 25 mo. Mga kapatid, yung pamato mo, at pag nailabas mo yung nag-11 square, sa'yo na yun. Yan ang tawag doon, tansing. Ipunta kami doon para makipag-tansing. Hindi namin makita yung mga kalaban namin, yung pag nandun sa loob, nagipaglamay. At bigla na lang nagsigawan, mga kapatid. Takbo naman, takbo rin ako, di pa naman, tinatakbo ko, basta takbo rin ako. Yung patay na buhay, sabi niya. Takbo rin ako. So yun ang death experience, mga kapatid. Yung namatay ka na, bumalik ka pa. Ito yung nangyari kay Brother Branham. At pag tinanong mo kung ano yung experience ng nakaranas ng NDE, mga kapatid, para silang pumapasok daw sa tunnel na kataas paliwanag ng paliwanag, sa sunod, di ba? Which is tama.
Gano'n ang experience mga kapatid dapat. At meron din napunta naman sa impyerno. Nakakatakot din yung experience niya. Mabuti pinabalik pa siya. Mga kapatid, hindi. So si Brother Branham gano'n. Anong nakita ni Brother Branham? Sabi ni Brother Branham, ang nakita ko, sabi niya, nung nagdeliryo siya, para siyang nahuhulog. Sino nakasakay na sa Ferris wheel? Nasa kami? Wala masawa niya. Chumibo ba? Hindi ba yung chumibo? Ano? Ang chumibo yung gano'n. Ano yung gano'n? Pero mas ano pa Ferris wheel? Ano yung gano'n? Nung una kong sumakay niyan mga kapatid, ang nagayan kasi ng perya sa amin, sabi Campo Santo. Campo Santo dito, perya dito. Tama ba? Si Sanjan? Nasa likod sa Karangan? Karangan. Ibig sabihin ng Karangan, peaceful. Tama talaga, peaceful. Doon sa Karangan. Dito yung cementerio, dito naman mga kapatid yung perya. Eh kasi, may open field po, doon sila nagtayo. Ipagsakay ko mga kapatid, akala ko kung ano lang yun. Pagsakay ko nung pagpunta sa taas, kung tumataas mga kapatid, medyo nakahindig pa ako. Parang ginabukat yung puso ko mga kapatid, binabukat ko. Tapos natatakot ako, pupunta ulit sa taas. Gusto ko lang bumaba yung tumigil mga kapatid. Nakakita ninyo, yung experience si Brother Branham ganun. It's a bottomless pit, nahuhulog siya, mga kapatid, na walang hinto. Na di na wala itong hinto, ganun. Yung experience, yung lalabas na yung baga mo, yung puso mo, yung balon-balunan mo, lahat na nasa, yung mga kapatid, yun ang experience mo, mga kapatid, takot na takot ka. Sasabayan pa na. Ano tawag ka sa ano? Diyan ka na natin. Sasabay ng parang horror train. Oh, nahulog ka ng gano'n, mga kapatid. This is, totoo. Kasi first na experience si Brother Branham, hindi na minsan. Mga kapatid. Habang nahuhulog siya na gano'n, can you imagine the experience? Parang gusto mo lahat yung nanandog mo. Natakot ka dahil akit ulit, di ba? Tapos pagbabali ulit, nalalaki na yung mata mo. At gusto mo nang, sa totoo rin, mabibilang kong pagsakay ko sa Ferris wheel. Hindi ko sinasabi sa aking mga anak dahil pagtawanan nila ko. Sumakay sila, hindi ako sumakay. Ang sabi ko na lang, dati ko nang nasasakyan yan. Pero sa totoo lang, gano'n yung nararamdaman ko. Pagkakyan niya mga kapatid, pagbaba niya mga kapatid, nalalaki na yung mata ko, takot na ako. Sasabay pa yung horror train. Pero hindi horror train, ano nakikita? Listen to this carefully. Chains of darkness. The angels are locked in chains of darkness. Nandun sila, sa impyerno. Pero ang image nila, hindi katulad ng kamukha ni Brother Branham. Ang image nila, deformed. So deformed, nakatatakutan mo. Diba, nung bata tayo, pag nanonood tayo, nung bata tayo, ako nga, pag lumabas yung mga, takbo ka! Takbo! Tatawa na naman sa loob ng sinihan noon. Mga kapatid, lumalabas na yung camera, mga kapatid, malayo pang umaga, pag nagagat siya dito, di ba? Ito, hindi ka makaalis doon. Takot na takot ka. Sa itsura, mga kapatid. Sabi ni Brother Branham, takot na takot ka doon sa makikita mo. Pastor to. Propeta to. Kaya, do you understand? Anointed to ng Diyos. Mayroon siyang pakikitungo sa Diyos na hindi natin na-experience. He talked with God. Face to face. Pero nakaranas pa siya ng ganong takot. What more? Sa atin, na ordinaryo tao. Pero to, before na hindi mo maunawaan anong itsura nila, at sabi niya, horrible, nakakatakot, kasuklam-suklam. Yung makikita mo mga kapatid na imahe ng mga demonyo, natatakutin ka, gusto-gusto ang buhay mo, mga kapatid, torment ka, kaya yung word na ginamit, torment. It's torment. Give me a good definition of torment. Ano ba yan? Sa dictionary. Please, give me a good definition of torment. Para maunawaan ninyo, what is torment? Yung rich man, dinala sa hell to be tormented. Brother Branham said, ang experience niya doon sa hell, torment. Kung paano nandun siya sa langit, sa paradise, ayaw niya nang umalis. Mga kapatid, ayaw niya nang bumalik. Doon sa kanyang katawang lupa, dito sa hell, gusto niya makabalik na agad. Makalis na agad doon. Tingnan niyo kung anong ibig sabihin ng torment na. When you're tormented, mga kapatid, this is what you did. You're being tortured. Kasi pag tinorture ka, physically, mentally, spiritually, lahat, nag-torture ka, di mo na lang, saan ka babalik sa Diyos? Walang Diyos!
Walang Diyos na tutulong sa'yo. Walang tatay na tutulong sa'yo doon. Walang nanay na tutulong sa'yo doon. Walang pastor na tutulong sa'yo doon. You are alone kung dyan ka napunta. Wala. Wala kang help, wala kang tulong na makukuha. Pag dyan ka napunta, walang tulong. Nagsisigaw ka ng gusto mo. You scream to death, walang lalapit sa'yo. Walang sasalo sa'yo. And that is the intermediate state. Intermediate state pa lang yan. Hindi pa yan Jehina. Doon sa Jehina, pagkatapos mo dyan sa ilalagay ka pa, pagkatapos sa white judgment, ilalagay ka pa, ibubulit ka pa sa Jehina. Sabi doon, buhay yung worms, hindi namamatay. Papasok, lalabas sa katawan mo, papasok, lalabas sa katawan mo, hindi namamatay yan. Pagkatapos yung apoy, sinusunog yung katawan mo, mararamdaman mo yung sunog ng tulad na sinusunog ka, pabuhay ka. You are not burned there spiritually. You are burned there with your flesh. Kaya nga parusa. Kaya nga pinaparusaan ka doon. Yun ang parusa mo for rejecting the Word of God. For rejecting the Word of God. Sabi ni Brother Branham, ingat kayo. Pag yung mensahero ng Diyos, nireject ninyo. Hindi man kayo magsalita, pero nakikita ng Diyos ang isip ninyo. At ang Diyos hahatulan kayo kung anong inisip ninyo. Sabi ni Brother Branham. See, hindi nakabuntay na, hindi ako atin. Yung pastor na yan, ang ingay! Parang galit palagi, ayoko nang matindihan. So anong pinagsasabi niya? Masyado stricto, salita ng Diyos. Gusto niya, maglakad ako doon sa gusto ng Diyos. Careful. Sabi ni Brother Branham, you reject the messenger, you reject God. When Samuel was rejected, sabi ng Diyos, they did not reject you. They rejected me. Sabi ng Diyos. Kaya ingat tayo. Sabi ni Brother Branham, pag nagsasalita ang mensahero ng Diyos, ingat kayo. Baka makumit ninyo ang unpardonable sin. At ang unpardonable sin, mga kapatid, ay kasalanan na hindi na mapapatawad. Dito sa lupa at sa hinaharap. Ibig sabihin, you're sure to go to hell. Yun ang talagang pupuntahan mo. Kaya, ingatan natin isip. Ingatan natin na magkaroon tayo ng masamang kaisipan. Kung nagawa natin, hingi natin agad yan ang tawad. Don't let it soak into your hearts, mga kapatid. Huwag ninyong hayaan mababad yung kawalan, mga kapatid, ng paniniwala sa salita ng Diyos. Huwag ninyong hayaan, pag nireject ninyo ang salita ng Diyos, manatili sa isipan, mababad sa inyong puso. Sisingilin kayo, sabi ni Brother Branham. Naka-video to, kaya pwedeng i-check to ng mga ibang pastor. Na tamang sinasabi ko sa inyo. Alam niyo, isang magandang bagay yung binibidyo. Kasi you have all the opportunity to prove if I'm wrong or right. So wala akong pwedeng sabihin dito na mali. Kung may mali, itutuwid ko. Bakit? Dahil alam ko, pag ito ay inilabas, mga kapatid, sa YouTube, pwede itong mapanood ng ibang pastor, at yung mga ibang pastor, pwede akong balingan. Nasusundan mo na din. Kaya hindi ako maglalakas loob na magtuturo sa inyo. Kaya mas gusto ko nga rin naka-upload eh. Para kung may mali ako, hatulan ako ng ibang pastor. Mga kapatid. But in that sense, magtiwala kayo. Kasi nilagay ko ang aking sarili, mga kapatid, sa pagsusuri ng ibang pastor. Kaya pagkatiwalaan niyo ako. Kaya sabi ni Pablo, paniwalaan niyo ako. Ganon din ang hinihiling ko sa inyo. Paniwalaan niyo ako dahil inilagay ko ng sarili ko sa spot checking ng ibang pastor. Sa awa ng Panginoon, wala pa namang pastor na chinecheck ako, mga kapatid. Kahit si Pastor Danny na nag-ordain sa akin, pag nakakausap ko, recently nakausap ko, wala naman sinabi, mga kapatid. Tawag pa rin sa akin, my old friend, good friend. Hindi naman sinabing, talaga recently lang, 3 days ako, ka-chat lang namin. Wala namang problema. Kaya yung mga iba nag-iisip, baka yung iba nag-iisip na, Pastor Wally, nakausap ko rin. Kaya wala yun, na faction, mga kapatid. Pero, I assure them, mga kapatid, na as a brother and friend, I will not change. Ano man ang dala nila na doktrina, mga kapatid, I will not change as their brother in Christ. Kung sila'y maapi, pagtatanggol ko sila kahit anong doktrina nila, dahil sila'y kapatid ko sa pananampalataya. Pero yung nakikisaw-saw ako sa politika, hindi ko gagawin. Hindi ko gagawin. Yung politika, as far as politics is concerned, wala akong susuportahan sa kanila. Pero kung may inaapi sa kanila, at yun ang api, alam mo kung nag-api ka, may dahilan. Huwag mong sabihin,
controversy, there is always a cause and reaction. Hindi pwedeng maapi ka na walang dahilan. At hindi pwedeng magalit ka na walang dahilan. Meron palagi yan. Pag nag-complain ka sa isang controversy, mga kapatid, wala kang karapatan dahil hindi ginawa ka na. In the first place, nag-away na kayo. Nakuha mo? Aking minamahal na anak. In every controversy, hindi ka pwedeng mag-complain. Nanapi ka. O si Ana, complain, nanapi siya. Kasi pag may nag-complain sa inyo, nanapi siya. Kaya ang unang-unang gawin ninyo, gawin yung tama. Kung ginawa niyo yung tama, mga kapatid, walang away sa inyo. At hindi rin kayo makakasakit. Analyze niyo. Dinagdagan na. Ikaw, ganyan ka na. Lahat na ng brother Kel, ng kasamaan ng isang lalaki, tinaktak sa'yo. Hindi ko limit. Hinto ka ba, sister yan? O ito tuloy mo pa rin. Hinto ka magsasalita. Siyempre, kasi wala ka nang kausap eh. Oo. Instead na hayaan mong dumaktak ng dumaktak, instead na kontrahin mo, panalangin mo. Hindi solusyon yung aalis ka, pero hindi mo pinanalangin. Panalangin mo na sana makita niya yung ginagawa niya na mali. Ipuin mo Diyos ang kanyang puso, nawa pagbalik ko, maganda na yung pakiramdam niya. At ayos na kami, maayos na kami. Na tila baga walang nangyari na away, bugusot sa aming pagitan namin dalawa. Kung gano'n ang ginawa mo, away, walang gulo. Pero oras na binatuan mo, yun naman, di ba, nag-umpisa na away. Pag binatagan ka at binatuan mo, away. Tahimik lang. Ang pagiging tahimik, ibig sabihin ng anak desire. Ginagawa mo lang yung tama. At napakahirap gawin yun, kasi lahat ng lalaki gusto mo magpaka-macho, di ba? Hindi mo ako pwedeng sabihan, ako lalaki. Ako dapat, nire-respeto mo dapat ako. Hindi ganun. Yung respeto, hindi dinidiman. Kasi ang respeto, mga kapatid, nire-respeto ka dahil ka-respeto ka. Pero kung hindi ka ka-respeto at sabihin, respetuhan mo ako, ako lalaki dito sa bahay. Hindi ka respeto. Wag kang mag-demand. Okay. At pag di ka nag-demand, aabot yan sa magkakasundo kayong dalawa. Dahil nakita mo na, sabi mo, nakita niya na hindi siya ka-respeto, kaya hindi ako binalikan. O maaaring gano'n nag-isipin niya. Di ba? Maaaring hindi gano'n. Hindi ka gano'n. Hindi ko sinasabi ginagawa rin yung dalawa. Ginagamit ko lang kayo ngayon. Kasi, pag gano'n ang reaksyon mo, hindi ibig sabihin, gano'n ka. Pero pwedeng isipin ng asawa mo, gano'n ka. It's okay. It's okay. May nawala sa'yo. Kung kayo dalawa lang, may mawala. Kahit anong isipin ng asawa mo sa'yo, kahit sabi niya, kamanti po nila sabi sa'yo, hindi maganda. Kahit sabi niya gano'n ka, kayong dalawa lang naman, hindi mawawala sa'yo. Isipin nyo, kayong dalawa lang mag-asawa, tinawag ka ng S ng asawa mo, mga kapatid, kayong dalawa lang. At K ng asawa mo, di ba? Ganun tinawag sa'yo ng asawa mo, kayong dalawa lang. Hindi mawawala ba sa'yo? Kayong dalawa lang. Alam mo naman na, alam ng asawa mo, hindi ka ganun. Tinawag ka lang ganun, dahil galit. Anong mawawala kung di ka gigibo? Hindi ako okay, di rin ako S, na ganun ka. At aawain mo, mag-aaway na kayo. See, you have to confine your quarrel inside your house. Pag na-confine sa house ninyo, na-confine sa cars ninyo, hindi kayo kumikibo sa isa't isa. Dahil galit yung isa, tumahimik lang isa, tapos ang laban. Tapos ang laban. Pray ka. Pag-pray mo yung asawa mo, we can blessed palagi babae. Kaya, ang mag-adjust palagi lalaki. Oh, yun sabi ng Biblia eh. Mahina na sisidlan ang babae. Kaya kailangan ang mag-adjust palagi lalaki. Kahit anong paraan, kailangan mag-adjust. Oo, mag-adjust ka lang. Kahit anong gawin na sa'yo. Basta lang, huwag ka lang na ha. Hindi niya dadalhin yung away sa labas. Hindi na tama yun. Pero within the confines of your house, okay lang. Sige, banatan mo ako ng banatan. Hindi ako babawi. Dahil alam ko kung sino ako at alam mo kung sino ako. Pagpe-pray ko na lang. Na umigi yung puso mo, ipuin ng Diyos. Pag ganun ang ginawa mo, wala pang 30 seconds yan o 1 minute. Magbabago na yung puso ng merong mga babae na matagal magpatawad. Hintayin mo lang. Babagoy ng Diyos yan, di pwedeng ibagoy ng Diyos. Kasi tama yung ginawa mo eh. Tama yung ginawa mo, kaya babagoy ng Diyos yan. Ulitin mo ha, lalaki ang mag-adjust. Dahil, pag hindi nag-adjust ang lalaki,
At hindi niya kasundo ang misis niya, hindi pakikinggan ng Diyos ang panalangin ng lalaki. Nakita niyo? Kaya hindi kayo pwedeng magmalaki na, matcha ako, kailan ako nasusunod sa bahay. Hindi. Pag ganun ang ginawa mo, ang tingin ko sa iyo, hindi pinapakinggan ng Diyos ang panalangin mo. Kasi hindi mo kasundo ang misis mo. Ito na ako dahil nangangaral naman. Nagpapatama na naman si Pastor. Hindi po ako nagpapatama. Inaayos natin. Kasi kailangan tayong kumilos ayon sa kalooban ng Diyos. Kung iba-iba ang ating kaisipan, iba-iba ang ating kilos. Pero kung isa ang ating kaisipan, isa ang ating kilos. Kung isa ang ating kilos, darating ang Espiritu Santo dito, bigla na lang tayo dito mag-speaking in tongues. Because when they were in one accord, the Holy Spirit came like a rushing wind. Nakita niyo? At tandaan na yun, mga kapatid. Mag-umpisa na yun. Hindi tandaan speaking tongues na ikaw ay bautismado ng Espiritu Santo. Ha? Pero yung pagsunod mo sa puro dalisay ng salita ng Diyos, unwavering, hindi nagbabago. Hanggang sa dulo, mga kapatid. Parang Armenian, ha? Ganyan. Nasa gitna tayo ng Armenian sa Calvinist, mga kapatid, na katuruan. Kaya pag ano, imahin natin yan. Okay. Hindi na, ang separation sa Diyos, kaya ka nagsisigaw, mga kapatid. They're screaming. You're not the only one screaming. When you're there, you will scream, for sure. Bakit ka sisigaw? Bakit ka takot na takot, mga kapatid? Kasi ipaparamdam sa'yo ng Diyos, there's no way back to Him. That separation from light. Darkness lahat yan. At ang cause lang, nireject mo lang yung word. Yun lang. Nireject mo lang yung word. For the hour. Yun lang ang dahilan. Kaya ka mapupunta doon. Napakasimple, hindi ka pumatay. Hindi ka nagdagaw. Masunurin ka na lang. Napakabait mo. Hindi ka makabasag pinggan. Pero tuwing makarinig ka ng salita ng Diyos, repulsive yung heart mo. Nagre-rebelde. Ayaw mong tanggapin. Because of that, pupunta ka sa impyerno. Not because naging pasaway ka. Maraming mababait, sabi ni Brother Branham, na mapupunta sa impyerno. All because they rejected the word of God. Kaya suriin ninyo palagi ang sarili ninyo. Paano ba kayo nagre-respond sa salita ng Diyos? Pag nagpipit si Pastor, galit ako, sama loob ko. Nasasaktan ako pero gusto ko yung napapakinggan ko. Dapat gano'n. Because kung hindi nakakasakit, sabi ng ating banal na kasulatan, ang sugat ng kaibigan ay humihilom. Kaya huwag niyong hayaan, mga kapatid, na mabaliwala ang salita ng Diyos. Pag may salita ng Diyos, every word of God na marinig ninyo, analyze it. God has given you a discernment, mga kapatid. It's one of the gifts given by God in the church. Makikilala ninyo, dapat, ang salita ng Diyos kung ito ay mali o tama. At pag tama, walang dahilan para di mo ito tanggapin. Kasi doon lamang ka matatransform. Yun ang sabi ng banal na kasulatan, we will be transformed in the image of Christ. Christ is the Word, so what will transform us? The Word of God. Kaya kung kulang ka sa salita ng Diyos, may problemang malaki. Kaya huwag kang magpalampas. Nangangamba ako sa mga kapatid natin na wala rito. I do hope, mga kapatid, hindi nila namimiss ito. Kahit man lang sa video sana, napapanood nila. Sana. Pero hindi ganun yung hindi kasi sa video. Pero every meeting na wala sila rito, they miss something. Merong nawawala sa kanila na meron tayo. At pag meron tayo na wala sila, may malaking problema pagdating sa transformation into the Word of God. Remember, mga kapatid, hindi na tayo papasok. Nasa loob na tayo. Pag ikaw ay nasa loob na, ang gagawin mo na lamang, mga kapatid, ay magsumikap ka na malaman mo lahat kung ano nandun sa loob. Kasi sabi ni Brother Branham sa door, di ba? Kung hindi mo pa alam, kung nasa labas ka, hindi mo alam. Naghangad ka na malaman mo kung ano nandun sa loob. Ang problema, pinabuksan ka ng Panginoon, pero hindi ka kumikilos. That's the most pitiful, mga kapatid, sight that you could see in a believer na pinagbuksan na siya ng Panginoon, ayaw pa niyang pumasok. Pero mo yun, nakatutok na siya doon sa door. Isang hakbang na lang, mga kapatid, nandun na siya sa loob, ayaw pa niya. Tumalikod pa, wow! What a pitiful sight. Kahabag-habag, nagalagayan niya. Kaya, young people, kayo, hinihikahin ko kayo, magpatuloy kayo, press on, press on. You cannot do this na relax ka na papasok, kailangan makipagpartagulan ka. Pagpasok sa kaharian ng Diyos, kailangan makipagpartagulan ka. Sinong kapartagulan mo rito, mga kapatid?
hindi mo ka pamananampalataya, ang kaaway. Dahil pipigilan ka na makapasok. Maluwag ang papunta sa kapahamakan. Ang daan papunta sa kapahamakan, ang papunta sa kaligtasan ay makipot. Marami ang tinawag, konti lang ang makakapasok. Kaya sabi ni Brother Branham, kung sa isang lugar, isa lang maliligtas, huwag mong ipamigay yan. Angkinin mo yan. Pag inangkin mo yan, ano mangyayari sa pamilya mo? See, sabi nila, how heartless you are. No, how you value salvation. Binibigyan mo ng halaga ang kaligtasan, kaya hindi mo ipamimigay. Hindi mo ipamimigay kahit sa pamilya mo, kahit nagmamakaawa siya dyan, hindi mo ipamimigay because you value the salvation that God has given you. Nagmaramot ka, yes, nagmaramot ka. Pero nung nagmaramot ka, binigyan mo ng pagpapahalaga ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Ganon kakipot ang daan. Kaya sabi ko, there was a time, sabi ko, di ba, 3 weeks ako unang nagkakamali, baka isa lang maligtas dito. See? Sa 2, 3. Sana. Lahat. Kaya nga ganito ako mag-preach. Masaktan ang masaktan, pero sana lumiyan na. Makalin na lahat. Dahil yon, mga kapatid, ang nasa puso ko. Makalin na tayo lahat sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ay, alam niyo, pag nakita ko na nakalinya na kayo lahat, pwede na akong bumaba. Pwede na akong bumaba. Tayo naman, tayo naman. Sinigin ang nadikain ko bilang pastor. Kahit siguro naman na 70%. Church mate ko. O kung tatawad pa kayo, 50%. Init na init. Init na init. Freely nagagaling sa kanilang init na. Hindi kailangan na, yung galing ko, kailangan gisingin ko yung diwa ninyo para magising kayo at marinig ninyo kung ano sinasabi ko at magkaroon ng impact yung salita ng Diyos sa puso ninyo. Kaya kung in-request ako at bago mag-request ako, hindi nyo ba alam? Sumasakit ang puso ko. At my age, hindi na pwede dapat ako magsalita na ganito sa inyo. Hirap ang puso ko. But I have to do it for you, para sa inyo. Hallelujah. Di ba? Ronnie, sa age ko na ito, pag nagsasalita ko ng ganito, hirap ang puso ko. I get this weight. Hirap na yan. Nag-exert ako masyado ng effort. That effort is for you, not for me. Ano ang buha ko? Praise the Lord. Mahalagang mga kaluluwa, sa kaluluwa. Na mapunta sa Panginoon, libo-libong anghel. Okay, galing. Amen. Ganun ko binibigyan ng value kapag kaluluwa ng mga. Hindi ko alam ka. Paano kayo kung wala na ako? There's some bodies here. And continue what I'm doing. Ganun! Ang pwersa! Ganun ang pwersa ng pangangaral! Dahil mahal ng Panginoon! Wala siyang pakialam sa sarili niya! Wala siyang pakialam kung anong tingin sa kanya ng tao! Walang pakialam! Kung anong tingin sa kanya ng mundo! Ang malaga sa kanya! Maligtas yung kaluluwa! Oh, hallelujah. Praise the Lord. Hindi tayo naglalaro. Si Brother Bell na mismo nakita niya ang impyerno. At yung pagsisigaw, yung loss sa kayong mga nandun na mga demonyo at mga anghel na nawala sa dati nilang kalalagay, nagsisigaw din sila. So, can you see the chaos there? Sumisigaw sila in protest, sumisigaw sila na hindi na sila makabalik sa Panginoon, sumisigaw sila mga kapatid na very hindi makaklear ng Diyos, sumisigaw sila na hindi patas ang Diyos. Ikaw sumisigaw ka din, natakot ka doon sa lugar, natatakot ka din, hindi ka na, wala ka ng Diyos, hindi ka na makabalik, wala ka ng kaligtasan, at naghihintay ka lang sa'yo, ay mabulit sa boy, dagat ang boy, at ikaw ay mumurahin pagkatapos ng napakaraming panahon. Eh, yun ang naghihintay sa'yo. Nakikita mo na yun. Kaya katakot na takot. Nakikita mo na. Aware ka. The rich man is aware. Conscious siya. Alam niya na nahirapan siya. And that's not literal. Na ididik mo. There's no water there. Water, the living water is Jesus Christ. Nahiwalay siya doon sa living water. Kaya haba, mga kapatid, kayo buhay! Drink from the living water! Drink from the Word of God! Hallelujah. Para hindi kayo uhaw doon, pagdating nyo doon, mga kapatid. Saan? Dapat sa paradise. Hindi kayo mauhaw doon. Pero ito, mga kapatid, nandoon na sa impyerno. Ang iniisip pa rin niya, because he's a rich man, comfort. Kesa hanapin niya, mga kapatid, ang salita ng Diyos para ma-reconcile back siya sa Diyos. Ang hinahanap pa rin niya, comfort of water. Kaya sila,
Ang hirap ng kalalagayan natin. When you see the world and the world are living not according to the way you are living frugally, and you are living with abundance. The path of life is there, mga kapatid, regal. Lahat ng bagay na magaganda na makikita ko sa kanilang buhay, hindi ka mainggit. Kaya tama yung sabi nila, pikit mo na lang yung mata para hindi ka mainggit. Kasi once na nainggit ka, you will pursue what they have. You will pursue. Meron sila, katapos habang, sana wala akong okay. Habang umaangat ka sa buhay mga kapatid, hindi pwedeng hindi magpalit ang lifestyle mo. Kasi iba yung nakakahulog bilang mo na tao. Hindi na mga katulad natin. At hindi mo may present ang sarili mo sa iba na nasa mataas na kalalagayan na ganito. Na-place ka. Kaya hindi na maging mayaman. Wala akong pinapatamanan. Pero kung nais nyo na gano'n, magpayaman kayo, ingat. There's no way back. Pag naging mayaman ka, it will cool you down. It will cool you down. Mawala yung init mo. Mawala yung pagdanasa mo, yung pagtanggol ang gayunin ng Diyos. Everything will... Sana na, hindi ko alam paano ko ilagay yung isip ko sa inyo. Pag ikaw'y naging mayaman, manlalamig ka sa ayaw at gusto mo. Malalayo ka sa Panginoon. Bakit? You have the means. Nasa sa means, ika nasa sa Diyos. Kung nasa ka man, doon sa mga desperadong pagkakataon na, pero yung mga, kailangan ko ng bigas. Meron na ka. Diba? Kailangan ko ng kulang. Refrigerator. Meron na. Kailangan ko ng gamot. Pagpunta ko sa ospital, hindi pwedeng hindi ka re-resetahan. Re-resetahan ka. Pag niresetahan ka, pambili ng gamot. Yung mayaman, yung pagbilan. Pagdating sa trabaho, mga kapatid, yung nasa exclusive school, mas pinipili kaysa doon sa hindi. Yung matalino, mas pinipili kaysa yung hindi. Kaya kung hindi ka nag-aaral, tamad ka na mag-aaral, nasa public school ka pa, napakahirap maghanap ng trabaho. Pag mahirap maghanap ng trabaho, kahit ano na lang. So hindi na nakalinya yung trabaho mo. Frustrated ka, di ba? Kasi ang gusto mo, yumaman. At pag frustrated ka, gawin mo na lahat na makakaya mo para yumaman ka hanggang sa tatalikuran mo ng Diyos. Para lang ma-achieve mo yung gusto mo. Pero magiging frustrated ka. Kaya ingat mga kapatid. Money itself is not the root of evil. But the love of money is the root of evil. Of all evil. Mga kapatid, o lang, hindi sinabi yung... Kaya kung hindi ko huminto na kita, di ba? Mawawalan ako pag hindi ko ginawa ito. Kita ulit, kita pa rin ka na sa isip mo. At lumalayo ka na sa gawain ng Diyos, lumalayo ka na sa Panginoon. Oh, kapatid, sana may courage ninyo, yung iba natin mga kapatid. Umasa ko sa inyo na kung ano ang naririnig nyo dito, may i-present na ng tama. Don't condemn them. Huwag nyo silang i-condemn. Kwentuhan nyo sila. Yun ang pinakamaganda kapatid. Kwentuhan nyo sila ano yung mangyayari sa kanila. Pagpatuloy sila na lumalayo sa gawain ng Panginoon. God is light. He is the light. And He is the living water. Siyang liwanag at lahat mga kapatid na associated sa Kanya dapat liwanag. At lahat ng associated sa Kanya dahil ang liwanag ay salita ng Diyos, kamukha ng salita ng Diyos. Kaya pwedeng hindi tayo lilinya sa salita ng Diyos. Isa yun. Pangalawa, yung chopali natin, mga kapatid, ay mula doon sa chopali word. So ang tatanggapin lang nito, magre-respond lang ito sa word. Kung hindi tayo magiging salita ng Diyos, hindi tayo makakapasok sa ating chopali. At yun ang eternal in heavens. If we remain just like this without the chopali body, wala tayong eternal life. So kailangan mag-respond tayo sa salita ng Diyos. Is that possible, Pastor? Imposible. Sa ating sariling pamamaraan. Ang hinihingi ng Diyos, mahalin mo ang kalooban niya. Without wavering. Without compromising. Ang ibig sabihin ng ikinompromiso mo dahil may mas magandang alok ang sanlibutan, ikinompromiso mo ang salita ng Diyos para lamang tumugon ka doon sa alok ng sanlibutan. Ingat sa ganon. Iiwi mong maigi. Hindi kaya panahon yun para na hinihintay ng Diyos na manindigan ka. Now you will lose everything but you will gain Him. Come on, church. Come on. Napakahirap, di ba? Pero yun yung pagkakataon ko minsan para may pakita mo. Nahanda ka na mawala ang lahat. Mapasayo lamang si Kristo. Amen. Napakahirap ito mga kapatid, pero ito yung ilagay niyo palagi sa puso niyo.
while you are still yet living, ipakita nyo na you could testify to the Lord. Huwag nyo hayaan mawala ng kabuluhan yung sinabi ni Brother Branham patungkol sa kanyang patungkol kay David Carey. Si David Carey ay evangelist, American evangelist. At siya mga kapatid ay may mahigit 500 na kaluluwa na convert para sa Panginoon. Kaya nung siya namatay, mga kapatid, sa kanyang pangitain, sabi niya, siya ay confident na siya mga kapatid ay papapasukin dahil meron mo yan, Brother Dayo, 500,000 yung nadala niya sa Panginoon na kaluluwa. Pero nung pagdating niya doon mga kapatid, ay nalagdag siya sa liwanag. Ito yung immediate experience niya. Sa liwanag na pakayunan. Na wala kami tatago. At nagtanong, pagpili. Nagnakaw ka ba? Evangelist ko. Hindi niya may pagmasabi. Hindi niya nagnakaw, evangelist ako. Grabyado ka ba? Something like that. So may mga tinanong sa kanya na dapat hindi ginagawa ng isang evangelist na nakapagdala ng 500,000 na kaluluwa. Pero nung lahat ng tanong, mga kapatid, hindi siya nakapasa. Kita ninyo hindi nakapasa. Tayo pa kaya. Oh, hallelujah. At nahatulan na siya, sabi niya, na ikaw ay mabulit sa dagat-dagat ng apoy. Pero nung ipapataw na sa kanya, yung hatol na gayon, meron siyang nakarinig na napakatamis na tinig. Sabi niya, Ama, what? Mercy said no. Amen. At sabi niya mga kapatid, totoo. Marami siyang ginawa. Lahat ng tinanong mo sa kanya, guilty siya dyan. Pero nung siya ay nasa lupa, siya ay nagpatotoo para sa akin. Kaya sa oras na ito, guilty man siya. Dahil nagpatotoo siya para sa akin, magpapatotoo rin ako para sa kanya. Brothers and sisters, your life is better. Ihandog mo sa Panginoon yan na isang buhay na kain. Habang nandito ko, patutuo mo sa Panginoon, Panginoon, yung buhay ko inaali ko sa'yo. Papatutuo ko para pagdating ng araw na ako'y harap sa iyo, huwag mong kalimutan itong patutuo ng buhay ko na ito. Marami akong sinakripisyo sa iyo. Yung mga bagay na maganda, magpapaunlad ng buhay ko, yung mga bagay, hallelujah, na magdadala sa akin sa tutok prorok ng karangalan, tinagyan ko lahat yan upang mapaglikuran ka, Panginoon, sa oras na ito. Huwag mong kalimutan ang lahat ng mga bagay nito. Sabi ni Nehemia, huwag mong kalimutan o Diyos ang mga luwag ito. Hindi nang sabihin natin sa Panginoon, mga kapatid. Huwag mong hayaan mawala ng saysay ang paglilingkod namin, Panginoon. Haring mga bata pa kami, pero gusto namin ibuhos sa iyo ang aming mga puso. Gumigising kami ng maaga sa linggo, Panginoon, para makapag-practice kami, para makapagtuloy. Huwag mong hayaan mawala ng saysay iyo. Kilusin mo pa ang puso namin. Ay nung pag-aali namin sa iyo ng aming paglilingkod ay kaaya-aya, lugod sa imarapan. Hindi kami napipilitan. We're doing it freely, galing sa aming puso. Ito nararamdaman namin gagawin para sa iyo. Bilang pagtotoo namin habang kami buhay. Everything that you do in the vineyard of the Lord, mga kapatid, as workers in the vineyard of the Lord, patotoo yan para sa Kanya. Amen. Na naglilingkod kayo dahil natutuwa, nagagaling kayo at mas mahalaga siya kaysa pa ano pa mang bagay sa mundong ito. Amen. Hallelujah. Tayo po ito may lahat at tayo manalangin. Bilang Diyos, salamat sa umagang ito, Lord God, na kami ay kinatagpo mo muli, Lord God. Alam po namin, Panginoon, we fall short of your glory, Lord God. Kahit anong gawin po namin, Panginoon, sa buhay na ito, marami po kami nagagawa, Panginoon, laban sa iyo, banal na kalooban, Lord God. Ngunit alam din namin dito sa aming puso, hindi nawawala yung baga ng pananampalataya, Panginoon, na naghahangad palagi, Panginoon, na makalapit sa iyo. Naghahangad palagi na mapaglingkuran ka, naghahangad palagi na magawa yung banal na kalooban, Panginoon. Oh, Lord God, patawarin mo kami. Kung may mga bagay po, Panginoon, na suwail dito sa aming mga puso, magpatuloy namin nalalabag ang iyong banal na kalooban, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Hallelujah, yan mo, Diyos, hallelujah. Na pagmula sa araw na ito, may lagad po namin ang iyong banal na kalooban. Yes, God! Hallelujah! Patawarin mo kami. Hallelujah! Mahalamag ka namin, Panginoon. Hallelujah, kung minsan din namin alam ang aming ginagawa, nadadala po kami. Hindi namin maunawaan na kung bakit kami kumikilos ng ganun. Pero sa umagang ito, Diyos, nakikita po namin, Panginoon, hindi kami yung gumagawa. Mayroong espiritu na nagpapakilos sa amin. Gusto namin maalis ang espiritu na yung Panginoon. At ang gusto namin tanggapin ang espiritu ng banal na espiritu. Panginoon, ang kalooban ng Diyos. Dahil sabi, Panginoon, ang John chapter 16 verse 13, Panginoon, pag dumating ang espiritu ng katotohanan, gagabayan kayo sa lahat ng katotohanan at ipapakita ang mga bagay na darating. O, dakilang Diyos, tulungan mo kami. Mangmangga po kami, wala po kami alam. Maliban, Panginoon, turuan mo kami, gabayan mo kami, Panginoon. Doon lamang po kami makakalakad. Ayon, Panginoon,
sa lakad na inilaan mo sa amin, sa landas na inilaan mo na aming daanan, Panginoon, upang kami makarating sa iyong kinaroroonan. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. I pray, Lord God, for this church, na maganap ang iyong kalooban sa bawat kaluluwa na narito, Panginoon. Amen. At isang araw, magkikita mo kami lahat, Panginoon, na may isa na kaming puso at damdamin. Kami kumikilos na, Panginoon, ayon sa iyong banal na kalooban, Lord God, not because gusto namin magpakitang tao upang maging katulad kami ng mga ibang church, Lord God, na tinabaga sila iisa sa lahat ng mga bagay na ginagawa nila para nagkakaisa sila. Hindi sa ganun para, Panginoon, kundi magagaling, Panginoon, sa kaibuturan ng aming mga puso, Lord God, na kami kikilos ng buong laya, Panginoon, na walang anumang pagpupumilit, Lord God. Ginagawa namin yon dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin. Amen. At gusto namin ibalik, Panginoon, ang karampatang pagmamahal na upon para sa iyo. At sabi mo, kung mahalin ninyo ako, tuparin ninyo ang salita, ang aking salita. Kaya tulungan mo kami, matupad namin ang iyong mga salita, Panginoon. Upang maipakita namin, mahal ka nga namin. Bless this church, oh God. Pabuti mo pa, Panginoon, ang mga kapatiran namin na wala dito, Lord God. Huwag mo ngayon, Panginoon, nasa labas sila, Lord God, ng scarlet cord, ng dugo ni Kristo, pag dumating ka, Panginoon. Kaya mo lahat ay nasa loob, Panginoon, ng dugo ni Kristo. Lahat, Panginoon, ay pinagtatanggol, iniingatan ng dugo ni Kristo. Pagdating mo, Panginoon, at sama-sama po kami, naakyat kung saan ka naroon, Lord God. Daling kami sa kalwalatian. At magpakailanman ay makakasama ka po namin. Amen. Ito pong hinahangad namin lahat. At kung meron ditong hindi pa ganun ang kanyang hangarin, kinusin mo ang kanyang puso, Panginoon, na ganun din ang kanyang maramdaman, maranasan sa kanyang puso. At magliwanag, Panginoon, sa kanyang kaisipan ng pagsunod lamang sa puro at dalisay ng salita ng Diyos ang siya magdadala sa kanya sa kaluwalhatian kasama Panginoong Kristo Jesus. Amen. Salamat o Diyos, umagang ito. Salamat sa pakikitungo mo sa amin. Lord God, salamat sa mga biyaya na natatamasa po namin bawat araw. Salamat sa kalusugan, sa mga katugunan, Panginoon, sa mga nagkaroon ng karamdaman. At kung meron pa dito, Panginoon, na may karamdaman, hiniling ko, Diyos, ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Igawad mo po ang Espiritu, Panginoon. Hallelujah! Ng kalusugan sa Kanya at magkaroon siya ng magandang kalusugan, Panginoon. Sino man, Panginoon, dito may problema sa puso, sa isip, sa damdamin, sa financial, Panginoon. Oh, ikaw pa rin ang Jehovah Jireh, Panginoon. Ang nagpapakaloob ng lahat ng aming pangangailangan, Lord, kahit kayo hiniling ko, Panginoon. Sa oras na ito, na pour out your rain of blessing, Lord God, to this church. Hallelujah! At hayaan mong maranasan, Panginoon, ang lahat. Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, Panginoon. Ang pagpapala na buhos, siksik-gitlig at umaapaw, Panginoon, upang mapatunayan nila ang Diyos na pinaglilingkuran nila ay Diyos na buhay. Ganun lamang gawin mo sa amin lahat, Panginoon. Hallelujah! Upang sa susunod na kami po ay maglingkod sa iyo, may kagalangan sa aming puso. Dahil punong-puno kami ng kalakasan na galing sa iyo. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po ang aming samod dalangin at natagpalan magsabi ng Amen! Hallelujah! Praise God! Pinatawagan ko na si Brother Gil para sa sarang ating gawain, Brother Gil. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Salamat, kapatid. Salamat, nasundan yung ating susunod pala, pag may question and answer Hindi, sasundin na rin. Ano rin? Yes, maybe more.
ano po natin si Leo sa manalangin sa ating gawain natin. Please. Tayo po lahat ay buko at manalangin bilang panagbigay galang sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Katulad sa aming inawit. Kami inibig mo, Panginoon, Lord. Hallelujah! Na kami hindi ka naman dapat ibigin. Sa kabila ng pag-ibig mo yung Panginoon, kami sumasalang sa iyong salita. Katulad nga na ipinangaral ng aming mahal na pastor. Napagharap namin sa luklukan na yan. Ay wala kami maitago sa aming mga buhay. Amen. Hallelujah! Lord, napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ang magpapatotoo sa amin, Lord. Nawa magawa namin lahat na magpapatotoo sa iyo sa lupang ito, Panginoon. At makita nawa sa aming buhay, Panginoon, na kami ay tunay mong anak. Lord, pagpalain mo ang aming mahal na pastor na hindi nagsasawa, Panginoon, sa kanyang pagbibigay sa amin ng mensahe na galing sa iyo, Panginoon. Nawa ang mensahe na aming naririnig, Panginoon, sa kami tuwing kami magtitipon, Panginoon, ay hindi masayang. Yes, Lord. Hallelujah. Nawa mahulog ito sa matabang lupa, Panginoon. Nawa, Panginoon, igalang namin ang iyong salita. Sinabi nga sa dalawa, higit pag nagkakatipon, ikaw ay nasa kalagitnaan. Hallelujah. Nawa sa bawat pagtitipon, Panginoon, ay makita namin lahat na ikaw ay nasa kalagitnaan. Nawa matutok ang aming presensya, ang aming pansin, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita. Hindi sa kung anong bagay, Panginoon. Tulungan mo kaming lahat, Panginoon, kami ay mahihina. Lord, napakasakit isipin na sa kabila ng kabutihan mo, sa kabila ng pagkapako mo sa krus, Panginoon, ang igaganti ng tao sa iyo ay pagwawalang bahala ka lamang. Hallelujah. Oh Lord God, pagkaisahin mo ang aming mga puso, Panginoon. Lord. Hallelujah. Lord, tama sinabi ng aming mahal na pastor kanina. Kapag may hindi kayo pagkakaunawaan sa bahay, magbigay lang ng isa. Huwag makipagsabay. Pagkat kung magsasabay kayo, lalong lalaki. Panginoon, salamat sa kaisipan na yun. At salamat sa katalinuhan na binibigay mo sa iyong mga anak, Panginoon, sa iyong bride, Panginoon. Lord, katulad mo isang araw, napakabuti mo, Panginoon. Pumatangis akong kapatid sa bahay ko at tinukso ang aking may bahay. At pag-alis niya, hindi niya alam kung ano ang ginawa ng aking may bahay sa akin. Hallelujah. Pero ano ay ginanti ko sa kanya na nahimik lamang ako. Oh. At pinanalangin ko siya. Nasabi, Panginoon, baguhin mo ang kanyang kaisipan. Nakikita mo naman, Panginoon, kung ano ang laman ng puso ko. Lord, tama-tama sa mensahe mo ngayon, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, kung nagkukulang kami sa iyo, Panginoon. Amen, Lord Jesus Christ. Nais namin magpatotoo sa kabutihan mo, Panginoon. Oh Lord, nawa sa muli namin pagtitipon, Panginoon. May kagalakan lahat ng aming puso na dumalo sa gawain, hindi napipilitan lang, Panginoon. Oh Lord, gisingin mo ang aming mga pananampalataya, Panginoon. Nakikita namin ang pagmamahal ng aming mahal na pastor sa aming lahat. Ayaw niya na may iwan. Kung ang klase ng aming pananampalataya, Panginoon, ay isa lamang maligamgam na pananampalataya, hindi mo tatanggapin ito, Panginoon, ito isusuka ng iyong bibig. Hallelujah. Pag-initin mo kaming lahat, Panginoon. Hallelujah. Nang sa gayong bumaba ang iyong Espiritu sa amin. Oh, hallelujah. Mahal ka namin, Panginoon. Nais namin makasunod sa iyo. Tulungan mo ang aming mga kapatid na mahina, Panginoon. Tulungan mo sila mag-usap ka sa kanilang mga puso. Oh Lord, ganun din sa aming mga kapatid na nagkulang, na hindi nakarating, Panginoon. Ipabot mo sa kanila ang iyong mensahe, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga ginamit mo ngayon. Sa aming music ministry, sa aming MC, sa aming song leader, sa aming teacher, Panginoon, na patuloy din siya nagpapagal, na patuloy mo siyang bigyan ng kamahayagan, Panginoon. Ingatan mo siya, Panginoon, sa punang kanyang sambahayan.
Pero di sa aming mahal na pastor, huwag mo siyang pabayaan, huwag mo siyang bigyan ng anumang karamdaman, huwag mo siyang, parati mo siyang i-comfort, Panginoon, sa po ng kanyang sambahay. Ganon din kami lahat, Panginoon, gabayan mo kami lahat. At nananalig kami, Panginoon, na binabakuran mo kami ng iyong Yes, mga Lord angel. God. Hallelujah. Nawa, dalangin namin sa paglabas namin sa aming bahay sambahan na ito, Panginoon, ay may pamuhay nawa namin ng iyong salita. Yes, Lord. Amen, Lord Jesus. Bagaman, Panginoon, kami nahihirapan, nawa, makita sa amin ang pagpupursigi Amen. na sumusunod sa iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, hindi namin kaya kung sa aming sarili lang. Muli, Lord, nagpapasalamat kami muli at gabayan mo kami sa aming pansamantalang pag-iwalay. Ingatan mo kami sa aming pansamantalang tirahan. Kung paano mo kami ingatan sa aming pagparito, Panginoon, ganun mo rin kami ingatan sa aming pag-uwi. Muli po, Lord, pagpasayo, lagang papuri. Sa puntangin po, pangyari ang pangalan. Ay, Panginoon Kristo Jesus. Ito po ang aming samo at dalangin. Lahat ng banal, magsabi na. Amen. Amen. Hallelujah.